Magandang umaga sa ating lahat. Sa bisa ng pag-ibig ng Panginoon, patuloy tayo tumatalakay ng kanyang pag-ibig, kanyang mga salita, upang maunawan natin ang lalim nito at lalo natin pong mahalin siya ng lubusan. Nandun pa rin po tayo sa aklat po ng Romans chapter 8 at ito po'y napasunuran natin noong nakaraan. At sabi po noong nakaraan, wala na po tayo, hindi na raw po tayo hahatulan. Sa Ingles, maganda po yung dito sa Ingles eh. Sabi sa Ingles, there is therefore now no condemnation. Now, wala na pong paghahatol, wala na condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Yun, maganda. Wala na po daw condemnation o wala na raw pong paghatol sa sino mang lumalakad. Hindi po tumanggap kundi kinakailangan yung salitang walk that after the flesh, yung hindi na po namumuhay ayon sa paraan ng sanlibutan ito, kundi ayon po sa paraan ng Panginoong Diyos. Verse 2 sa English nga, for the law of the Spirit of life, dalawang klaseng meron ng Spirit, dalawang law pala, the law of the Spirit of life, yun po yung una. In Christ Jesus had made me free from the law of sin and death. So dalawang law po meron, law of sin and death, yung isa, law of life of Jesus Christ. Yan. Sa Tagalog, na-discuss na natin po yan. Sabi dito, ilalim ng batas ng kasalanan at kamatayan, kapagkat nasa ilalim na ng batas ng Espiritong nagbibigay buhay. Maganda sa pagkaka-English, Kung nakaka-intindi naman kayo, lalo nyo may appreciate. Kasi dalawang araw, the law of sin and death. Basta nagkaroon po talaga ng sin, ng kasalanan, kamatayan po talaga kasunod. Pero pag nagkaroon ka ng Spirit, Spirit literally means life. Pero makukuha mo lang yan sa ating Panginoon Jesus. So may dalawa. Wala na tayo sa ilalim ng Espiritu ng batas na nagdudulot ng kamatayan, kundi nandito na po tayo sa batas ng Espiritu na nagbibigay ng buhay. Kaya nga, mga kapatid, pag ito ay natutunan lamang po ng bawat isa sa atin, ang lahat ng nananampalataya, hindi na tayo matatakot sa ano paman. Matutupad na sa atin yung sinabi ng aklat ng Psalms chapter 23, ang Panginoon ang aking pastor, pag siya na, hindi ka na makukulang. Pangalawa, lumakad ka man sa lilim ng kamatayan, ay hindi ka matatakot kasi kasama mo siya. Napakaganda po naman. Sa verse 9, diniinan din natin yun, hindi na tayo namumuhay ayon sa laman. Yan, kundi ayon sa Spirit. It's very clear naman po. Sa verse 12, mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman. We must remember, mga kapatid, ewan ko, sinulat dito, tingnan natin sa English. Ang sabi sa English, medyo mabigat Therefore, we are debtors. Utang pala yun, not to the flesh, to live after the flesh. For if you live after the flesh, you shall die. Pag namuhay ka talaga, mamamatay ka. Ang kamatayan naman, hindi naman po kasi yan bigla. May mga sudden death, pero bihira yun. Na-aksidente ka lang, o murder, yung mga ganun. Pero kung normal life lang, ganun mo, nabubuhay ka pala, hindi mo alam, wala ka rin patutungan. Parang yun yata masaklap. Mga kapatid? You live after flesh, kumakain ka na, umiinom ka. Pero isang araw, alam mo naman yun, alam naman na sa na magkakasakit, tapos tatanda, maghihirap, tapos mamamatay. Kung gano'n na, kung gano'n na. Pagdating sa pananampalataya, kaya nga ang mga anak ng Diyos hindi tumatanda kasi ang isipan ng mga anak ng Diyos, wala sa kamatayan. Ang kamatayan sa atin, tinuturing lang natin itong pahinga. Tinuturing natin ito. Kasi ang kamatayan talaga, ang meaning talaga ng kamatayan, paghihiwalay. Hihiwalay ka sa Diyos. Kasi kung nasa Panginoon Diyos ka, kahit kailan hindi ka na maghiwalay. Ano ito ba mag-iisip? Kaya pag ang tao nababawasan ng stress, nababawasan ng pag-iisip, pahaba po talaga ng buhay. Katapos nakakaiwas ka sa itong problema. Siyempre, si
sikat kaya tayo sabi niya, nako, binobomba na naman ng Israel. Hindi kaya sabi ko, panahon pa ng Panginoon Kristo, binobomba na yun. Sabi ko gano'n. Doon sa mga hindi nakakaintindi ng salita ng Diyos, natatakot sila. Pero pag alam mong salita ng Diyos, hindi matatalo ang Israel dahil bayan niya ng Panginoon Diyos. Kahit ano pa. Sino ba kalaban? Iran. Dati ng kalaban ng Israel ng Iran, Persia yan. In fact, ginamit pa nga ang Iran para sila matulungan, makabalik sa Israel. Paulit-ulit, history repeats itself, paulit-ulit lang po yan. Ngayon, pag wala ka talaga lang, matatakot ka kasi gera na naman, ganito na naman, ay paulit-ulit. Ang history paulit-ulit lang yan. Ang kasalanan paulit-ulit lang yan. Alin ang hindi paulit-ulit? Ang pag-ibig ng Diyos, once lang yan mga kapatid. Pag yan ay lumagpas na sa'yo, wala na. Di ba, nabasa naman ninyo yan sa Hebrews chapter 6, ang isang tao kapag natanggap na ano na ang Panginoon, ganito, tinanggap ang Espiritu Santo, sabi, wala nang pangalawa. Ganon din po yan, katsandaan nyo sa korte, mga kapatid, kapag nag-hearing na, pwede ka pang umapila. Pero pag sinabi na ng Supreme Court, ito na, hindi mo na yung pwedeng baliktarin. Ewan ko ba, ang sanlibutan ito, mga kapatid, hindi pa rin natututo. Kaya nga maganda na sa Panginoon tayo kasi we are being instructed in the Word of God. Hindi lang po tayo nililigtas, binabautismuhan, patuloy po tayong hinuhubog at tinuturuan. Kaya nga, Matthew 28:19, teach them, di ba sabi? Go ye and baptize, repent and be baptized and teach them to observe. Yung salitang teach doon ay ibig sabihin to make them disciple. Yung salitang disciple means to teach them. Turuan. Tuloy natin na. Nasa chapter 8 na tayo. Okay. Verse 12. Simula tayo doon sa verse 12. Tuloy natin. Mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman, kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa laman. Now, ano pang ibig sabihin ng likas na hilig ng laman? Wala kasing English, no? Ito, dito lang. Ito, may English to. Not to the flesh, to live after the flesh. We are debtors. Ang layo ng pagkakatagal. Kaya nga mga kapatid, may utang tayo, hindi sa laman, upang mabuhay ayon sa laman. Utang. Pagdating sa Tagalog dito, hindi na tayo alipin. Utang, alipin. What's the difference? Actually, wala pong pagkakaiba yun. Habang ikaw may utang, hanggat hindi mo binabayaran yung malungkot, utang pa rin yan. Kapag ang isang bagay, hindi ka naalis, pagkaalipin po, kasi slavery po ang tawag. Hanggat hindi ka lumalaya, yun, ganun pa rin. Eh, kasi nga, kaya naman ka, nangyayari sa atin, dami may utang. Yung sa bahay, kasi paupahan, dami may utang. Sabi ko, pagkamadala. Kaya lumayas yan, kaya magbayad yan, dadali nila yun habang buhay as utang. Eh, hindi na yung babalik eh. Hindi. Ang batas kasi ng utang, hanggat hindi mo yan binabayaran, hindi ka dyan lalaya. Kaya anong klaseng utang pa yan? Kay pera yan, kay utang na loob. Yan ang mabigat dito sa pagkaalipin. Hanggat hindi ka pinalaya, hanggat hindi mo binayaran, walang mangyayari sa buhay. Kaya alam naman ng iba yan na pagdating ng paghukom ng Diyos nakalista lahat ng atraso mo Nakalagay dun Sino lang ang walang lista? Ang nabubura ng listahan, yung mga tumanggap sa Panginoon Jesucristo. Bakit? Kasi lahat ng utang natin, ano man yan, ang nagbayad yan, ang Panginoon Jesucristo. Siya po talaga ng abono niya. Ang iniisip niyo yung mga utang niyo. Kaya, settle your debts. Dapat hanggat hindi yan nawawala, it is a rule, ay walang kapatawaran po yan.
Okay, maliwanag po yan. So, yung likas na hilig ng laman. Ano yung likas na hilig ng laman? Nagkakaroon lang po ng likas. Saan natin nakukuha yung likas na hilig ng laman? Mabigat po yun kasi yung Tagalog. Saan nakukuha ang likas? Ante, saan nakukuha yung likas? Pag sinabing likas na yan. Namana. Ha? Namana. Huwag naman. Bakit nga dati na? Inborn. Yun, tama. Inborn. Pagkapanganak mo pala. Bakit nga ba yung mga bata, hindi naman natin tinuturuan na? Anong tinuturo natin sa mga bata? Magnakaw? Mangumi? Hindi mo naman tinuruan, pero pag lumaki yan, ano nangyayari? Pusa. So anong itinuturo natin sa bata para maiwasan yun? Bata pa lang, yung likas na hilig, gagabayan mo. Lumalabas siya, baka matigas ang ulo, diba? Pagkasuplado, pagkabasok, hindi mo naman tinuruan eh. Wala eh. Andun eh. So bata pa lang, kaya nga ang training, saan? Teach a child in the way you should go, di ba? And when he is old, he will not depart from it. Mali pala ang ating interpretation doon. Ang interpretation pa naman, kapag ang bata nakasanayan niya na yan hanggang paglaki, yung pala yun. Paglaki niya, tanda niya, hindi niya na yun makakalimutan. Yung palang ibig. So bata pa, yung hilig ng laman, sawatahin mo na. Bata pa. Bakit mas disiplinado ang mga bata nung araw? May palo, may disiplina. Amen? Ngayon, tinanggal na ng batas dahil naabuso. Tama rin yun kasi may punto naman na naabuso. Pero pag tinanggal mo yung salitang abuso, ano nangyayari? Tinanggal mo na yung disiplina. Ano sabi ng kapitbahay natin? Ano sabi ng Jensi? Huwag mo kong, ano? Huwag mo kong paluin ba? Huwag mo kong paluin. Susumbong kita sa DSWD. Wow! Jensi, sabi ko, ang galing niyo sa batas. Bata pa. Huwag niyo kong paluin. Sudo, sasabihin mo rin kay Mami yun. Mami, don't hurt me. I will show you DSWD. Ako pambira yan. Ang disiplina naman ay hindi naman masama yan kung nasa lugar lang naman. Yung iba naman kasi akusado naman talaga. Kaya, protect natin ang bata. Ay na, minsan nakakatawa yung mga bata, kala nila ba, ganun yung bata. Yung magulang i-DSWD. At sa barangay nga, meron nga po kami, violence against women and children. Pag hindi na mo yan, mabarangay ka. Mali yung interpretation. Pero hindi nila unawan, tayo, likas talaga yung hilig ng laman natin. So, kinakailangan talaga natin, disiplina. Ano ba ang ibig sabihin ng disiplina? Ang talaga, meaning ng disiplina, turuan. Yun po. To disciple means to teach. So, turuan mo kasi. Yan naman, hindi mo naman sinasabi, bakit alam niya yung ganitong salita? Alam niya yung gano'n. Nagmumura yan, pero hindi alam ang impact ng mura. So, paliliwanag mo sa kanya, anak, yung sinasabi mura, ano po yung mura? Masama, yun, yung ginagano. Dapat pinapaliwanag mo. Pero pag sinabi ng magulang, nagmumura kaya, ako siya. Paglaki niya, matututunan niya rin yun. Huwag na magmura. Diba? Ang salita ng Diyos, hindi lang po ito nakapaloob sa mga bagay ng spiritual talaga, espiritu. Siyempre tayo din po ay may laman, nabubuhay ka dito. We have to control ka. Kasi yan, talaga pala ay sa kalikasan na yan. Sabi nga nila, pag ang ama niyan magnanakaw, naman ng mga siyempre, ano ituturo na magnanakaw sa anak niya? Ay, pagnanakaw. Pero kung magiging matino yung magnanakaw na ama, tuturuan niya ngayon na masama ito, hindi na siya magagawa. Okay? Ang iniisip na ninyo gagawin ninyo sa inyong mga sapagkat mamamatay kayo, sama naman, mamamatay kayo kung namubuhay kayo sa laman, ngunit kung pinapatay ninyo sa pamagitan ng Espiritu Santo ang mga gawa ng laman, mabubuhay kayo. Ano yung English nga pala tayo doon? Yung sa likod. Ayan. Verse 14. Ang lahat, ito ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos.
nasa team building ako, ayun na, sa Infanta. Kasama ko lahat yung mga barangay. Ano kami? Praise the Lord, purihin ang Panginoon. Sige, dali nyo nila may sa tayo ng bamadyo. Yan nga, sinasabi ko eh. Nasa na yung mga barangay headquarters? Nagbibingo lahat. Yun. Kaya uunlad po ang bansang Pilipinas talaga. Uunlad mga kapatid. Pero sabi rito, kung talagang pinapatubayan ka ng Espiritu ng Diyos, doon mo lang pwede sabihin anak ng Diyos ka sa ginagawa mo. Ama mo Diyos, so dapat ang ginagawa mo, ipatuloy sa Diyos. Ano? Kakarating pa nga lang eh. Fundador na nakahain. Sabi ko, pira, aga-aga niya na. Kumain muna kayo. Oo. Tuntua nga eh. Di ba may sabihin ko yun? Oo, tama yung mga kasama niya. Talaga naman, oo. Ay, nako. Sapagkat hindi kayo tumanggap ng espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot. Intindihin po natin mabuti yan, ha? O, ito na, nakasulat, sagot na. Hindi ka na dapat matakot kasi may espiritu ka. Ang binigay sa espiritu para tumapang kaharapin mo ang katotohanan na ang tinanggap ninyo ay espiritu ng pagiging anak at ito ang nagbibigay sa atin ng karapatang tumawag ng ama-ama ko. Pag binigyan ka na ng karapatang ama-ama ko, anong ibig sabihin? Nandyan na ang tulong. Hindi kasi lahat binibigyan ng ganyang karapatan. O ikaw ba, papayag ka, tawagin ka ng kapitbahay mo, tatay, hindi mo naman siya anak. Ikaw, ang palagay mo. Ano ba yan? Sa anak mo sa labas? Gaganin ka pa eh. Lalo sa Philippines, iba rin dito. Pag tumawag ka ng ama-ama sa Diyos nang hindi ka man niya anak, anong labas mo? Bakit? Bakit mo naging tatay yan? Hindi pwede. Kailangan meron kang ebidensya na nasa iyo na magpapatunay na ama ka. When we talk about in the spirit, very simple lang. Ito, didiretso ka. Pag sinabing in the spirit ka, lahat ng gawa ng naman wala sa iyo. Very simple. Kaya nakita ka ng isa, ibig sabihin wala. Bakit tayo ini-examine ng doktor pag may sakit tayo? Sige. Alam ba kagad sa doktor na sakit mo? May ang tawag doon yung kukuha ka ng dugo, tapos titignan yung kung ano na doon sa dugo mo. Blood chem. Ba't ka blood chem? Para malaman niya kung yung dugo mo ay may virus ng kahit isa. Kapag yun ay tinesting at wala naman, anong sasabihin ng doktor? Wala kang sakit. Wala ka lang sa exercise, mag-vitamins ka lang. Pero pag kahit sabihin mo, wala po akong sakit, eh bakit ka nangihilo? Eh bakit ganito? Blood chem ka. Pati blood chem ka na lumabas. Ako po, ang taas po pala ng sugar nyo. Ha? Mamang-maang ka pa. Ha? Mahilig ka naman sa matamis, mahilig ka sa magano. Actually, ang matamis, di po nakakakos ng diabetes. Yun ano po? Di ba po yung blood sugar sa table sugar? Magkaiba po. Kaya na naman po pinagbabawal ang mga matatamis na pag may diabetes ka na. Kasi natitrigger niya lalo na dadagdagan. Pero hindi po yun ang cause niya. Mali ang ano. Kino ka lang yung masobrin, mga kadabit. Naku po, yung iba po, may-ari na yata ng Coca-Cola, hindi naman nakakaganon eh. Iba po ang ano nagdugo. So kahit sabihin mo na wala kang ganon, pero pag in-examine ka, lumabas yun, sa examination, wala kang magagawa. So kahit sabihin mo ikaw ay sa Diyos, pero ginagawa mo sa demonyo, kahit kailan hindi ka pwedeng sabihin ikaw ay sa Diyos. Amen. On the other side, yung ginagawa naman ng iba, huwag natin gumagawa ng masama, pati sa demonyo. Tapos gagawa ka ng mabuti, pangtakit ko sa masama, hindi rin po pwede yun. Magnanakaw, tapos parang si Soro, no? Magnanakaw. Tapos itutulong sa mahirap. Hindi rin po pwede. Mabuti sa mabuti, masama sa masama. Okay? Pag meron kayong tanong, itanong na po ninyo, no, mga kapatid? So, bago ka makatawag ng Ama, sabi, verse 16, ang Espiritu nga ang nagpapatotoo. Ito naman sinasabi. Kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. There should be a perfect
magmats. Amen ba? Pastor, tuwing Lunes, ako kasi nananalang, magpray-pray tayo. Pinagpray-pray ko lahat yan. Magmula sa kapitan hanggang doon. Nagtataka sila dahil ngayon na siguro sila kanina na pray. Hinihintay sa ko yan. Parang sabihin ko, ingatan po ninyo sila. Bigyan sila ng talino. Bigyan sila ng kalusugan para magampanan nila ang kanilang tungkulin ng maayos, may disiplina at ng may takot sa Diyos. Ganun siya sabi ko. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Everybody say amen. Lahat yun mag-amen. Amen. Pero ang ginagawa nila, wala doon sa pinanalangin. Ganyan ang karamihan ng Kristiyan. Amen lang ng amen. Mabuti ba ng Diyos? Amen. Hindi naman. Hindi naman kabutihan ng Diyos ang ginagawa. Matulungin ba natin ang pagmahal? Amen. Galit naman sa kapwa. Kinakailangan yung Espiritu ng Diyos na ipinagkaloob sa atin mag-match. Ito sabi rito, ulitin ko na lang. Ang Espiritu nga ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo yung mga anak niya. At yamang mga anak tayo, tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo, sapagkat kung tayo nagpagpili sa Kanya, tayo dadakilaan din kasama niya. What should every Christian expect, mga kapatid? Physically, financially, lahat. Sinabi na po rin, kung katagapagmana ka, mayaman ka. Punin mo ito, tipsa ito. Pag anak ka ng Diyos, meron ka mga pag-ano ngayon, paghihirap ngayon, isang araw, makikita mo, tataas ang atas ng buhay. Napupuna ko na yun sa inyo, nakikita ko na yan. So, hindi naman sabay-sabay, pero makikita nyo, dahil tapat kayo sa Panginoong Diyos, wala naman tayo puhunan dito, iaangat ka niya unti-unti. Ang ganda. Amen? Anong ginawa natin ang una natin doon? Sa Baras, anong nangyari? Para daw umunlad. Anong tawag doon? Kahapon ko pa ininano, hindi ko makukuha yung... Anong nangyari noon? Yung nagbigayan tayo ng ano, nagbigayan sila. Yun! Pyramiding, hindi ko makukuha yung word na yun eh. Na, hindi nyo na kailangan mag-ganon. Hindi nyo kailangan alam ba ninyo, halos lahat ng Christian denominations ay naka-engage sa kanya. Malungkot yan, pero karamihan ng pastor yan, mga negosyante. Ay wala. Ano ba yung isang term na pyramid? Ayun, networking, isa pa yan. Bakit ka magne-networking? May network na sa taas. Ay, naku. Hanggang ngayon, ganyan pa rin ang nangyayari sa iba. Patuloy pa rin. Ang sabi ko nga sa observation, bakit kailangan magpagawa ng napakalalaking church building? May dalawa na nagpagawa ng Coliseo. Tapos mga darating na ang Panginoon. Bakit kailangan pagawa niya? Pag dumating ang Panginoon, ang gagawin niyan? Sayang ang pera. Ang salapi ng church ay nakalaan lamang sa pagkakawang gawa, pagtulong sa mga kapatiran. Diyan lang po yan nakalaan, wala na kung iba. At siyempre, doon sa ikabubuhay ng pastor. Pero hindi dapat mag-expect ng pastor na doon lang kukuha. Marami pang mga blessing na nasa labas yan. Mahirap lang magsalita, pero marami talagang gumagawa niyan. Siguro marami kayong kakilala niyan. Okay, tuloy natin. Tapusin natin yung Romans chapter 8. Ito malapit na. Saganang aking. Ito na sinagot na nga. Saganang aking. Tanyo tama. Tingnan nyo kung yung sinasabi ko paliwanag. Ang pagtitiis sa kasalukuyan, ayan na nga, ay hindi mayamin sa ihayag na kaluwalhatiang sasabi.
So may dalawang bagay, pagtitiis at kalwalatian. Palaging nasa resulta ang kalwalatian. Ano ba nang mangyayari sa buhay natin? Tandaan natin, maghirap ka man, magtiis ka man, ano ba nang nangyayari? Always remember that in Christianity and faith, nandun palagi yung kalwalatian. Ano sa English ang term yan? The glory. Oh, glory. The glory. Hindi ka pababayaan ng Ang kinakailangan lang ay pagtiis at pagtagumpayan sa maayos na ang maganda kasi sa Panginoong Diyos, wala pong late sa Panginoong Diyos. You can always begin. Pwede ka magsimula anytime. Pagsisisi, wala rin late. Pwede ka magsisi kahit anytime. Ganun ba? Hindi katulad sa sanlibutan. Pag sanlibutan, ang term ganito, kaya ka nagkaganyan, kasi noon pa. Para ka palagi pinababalik ko sa, dapat noon mo pa ginawa yan. Dapat ganito. Wala ka nga alam, may gagawin. Sa Panginoong Diyos, walang ganun. Yung pagkakamali mo, buburay na yun, then you have to start all over again. Anytime. Ang investment sa Panginoon, anytime. Kasi nagsimula ka na yan, expect mo naman, kung tama lang, expect mo yan. Yun ang tunay na investment. Kaluwalhatian. Glory yan. Hindi ang pera. Glory. And when it comes to the glory of God, ang ibig sabihin, sa'yo ng lahat. Sa'yo mo siya. So sa ganang akin daw, yung pagtitisan naman ang inaana mo, ay hindi yan mananalo sa kaluwalhatian at inaantay. Nanabig ang sanglilika na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Yan ang talaga, no? Ito, medyo malalim po ito, no? Pag sinabing nanabig, ano sa English yan? Oh, wala naman ito. Earnest expectation. Yan. The earnest expectation, ayun. Ayun, balik niya ito. 19. For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. And NIV po ito, King James po yung nandun sa taas. For the earnest expectation of the creature. Malalim po kasi pagkaka-English kaya ang hirap eh. Waited for the manifestation of the Son of God. For the creature was made subject to vanity, not willingly, but by reason of him who had subjected the same in hope. Napakahirap ito. Tagalogin natin. Nananabig ang sanglilika na ihayag ng Diyos sa kanyang mga anak. Nabigo ang sanglilika. Tingnan nyo ha, hindi dahil sa kagustuhan ito, kung dahil ito ay niloob ng Diyos. Uy, kayo may pag-asa. Sapagkat ang sanlilika ay palalaya sa pagkaibig nito sa kabulukan at makakahati sa maluwalhating kalagayan ng mga anak ng Diyos. Alam niyo, maging ang Muslim, ito po yung center ng kanilang expectation na ang nangyayari, kasi siguro magtatanong tayo, bakit hindi pa nung ginawa ng Diyos? Di ba? Bakit sana noon pa, hindi na, ay for example, in Genesis chapter 6, di ba? Bago yung panahon ni Noah, ang dami na nagkasala. May nagtatanong kasi, bakit dapat doon pa pinatay na lahat yan para wala nang, hindi na kumalat yung kasalanan. Ang sabi lang dito mga kapatid ni Paul, sabi niya, hindi mo pwedeng diktahan ng Panginoon Diyos. Hindi po pwedeng pangunahan siya kung anong gusto niyang gawin. Nangyari ang lahat ng ito dahil sa kanyang sariling kalooban. Ano ang inaantay ng tao? Yung i-reveal ang mga anak ng Diyos. Kasi ayon doon sa theology doon sa Garden ng Eden, nung pinalayas, bago palayasin si Adan at Eva at Adam, sabi nga ng kanta, si Eva at Adam, nagkaroon na po ng prophecy doon. Ano ang prophecy? Yung anak mo at saka yung anak ng demonyo maglalaban. Tutuklawin ng ahas yung sakong ng
ng Kristo, ng Misaya, pero aapakan naman ng Misaya yung ulo ng ahas. Anong ibig sabihin? Talo yung ahas. Pag tinuklaw ka, masakit po yun. Amen? Ibig sabihin, may tama ka rin, pero hindi magbubuhat ng kamatayan. Ang masasawi doon, yung ahas na tatapakan mo. Amen? Ano sa palagay nyo, isang magandang halimbawa, kinagat ka ng lamok. Nakagat ka na. Tama? Kinagat ka lang. Pero pag nakaganon mo yung lamok, sino patay? Pero nakagat ka na. Eh bakit hindi ka basta-basta nalalason? Sige, tanong. Bakit hindi ka basta-basta nalalason? Huwag lang yung dengue, ha? Kasi, yung katawan natin, dinisay ng Panginoon Diyos, may pangontra ka ron. Itong hindi naunawaan ng iba, no? Na ang pagkakailan ka sa atin ng Diyos, kompleto na po tayo. Yung mga dengue na yan, hindi po yan kasama sa, kasi mga virus po yan. Karamihan po ng mga virus ay created po, hindi po ng Diyos po yan. Ano po? Creation po yan ng tao. Like for example, the COVID virus din, hindi rin po yan. Yung